Ang mga pangyayari sa prayer rally laban sa Administrasyong Marcos at ang pang-aapi ni Lisa Marcos kay Pastor Kibuloy ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa maraming tao. Sa mga pahayag ni Ka-Eric, binabanggit niya ang kanyang saloobin hinggil sa bulok na liderato ni Pangulong Bongbong Marcos na bagaman magaling sa mga talumpati, kulang naman sa aksyon. Naniniwala siya na mahalaga ang matatag na pamumuno at aksyon mula sa isang pinuno, kaya't binabatikos niya ang pamamahala ng Pangulo at ng kanyang mga kaalyado na aniyay abusado at parang sila ang nagmamay-ari sa kaban ng bayan. Sa kanyang pagpapahayag, iginiit ni Ka-Eric ang kanyang paniniwala sa kahalagaan ng malasakit sa bayan at pagkilos laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ipinahayag din niya ang kanyang suporta sa mga taong naninindigan laban sa katiwalian sa pamahalaan at sa mga paglabag sa karapatang pantao. Matapos ng naganap na prayer rally, lumitaw ang mas malalim na pagpapahalaga ng mamamayan sa kanilang karapatan at tungkulin na ipaglaban ang kanilang mga paniniwala at karapatan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nangyari pagpapakulong kay Ka-Eric patungkol sa 2 billion, hindi pala 1.8, higit pala sa 1.8, 2 billion ba higit? Ang tanong, nasagot pa ba? Hindi! Ngayon, mga kasama natin, mga kababayan, walang iba via Zoom, kundi ang ating puting kaibigan na si Rogando Sasot. Yan si Sas! Kasama natin ang International Relations Scholar, ang nagmamahal sa bayan, Miss Sas Rogando Sasot! Ayan po, si Sas na po mga kaibigan, ang special guest. 75% of our cities were devastated in the last war. We lost 1 million men. As in 1942. You say you would invite the United States to get involved and help us? No, the problem is between China and us. This is what I have to say. If the Americans come in, it's not fair. Because It's together. And we must understand, dalawang superpower na nasa gitna tayo, lit-lit natin. Ang biro ko nga, bumahing lang na sa bayan, mawawala na tayo sa mundo. As in 1942, 75% of our cities were devastated in the last war. We lost 1 million men. We lost 1 million men. Ayan po si Miss Sas Rogando Sasot. Sa muli, ating i-welcome Miss Sas Rogando Sasot! Ayan po mga kaibigan, si Sas na. Ayan po ang special guest. Magandang gabi po sa inyong lahat, aking mga kababayan. Sabayan niyo po ako na ilagay ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib. At sabayan niyo po ako sa pagsasabing, nasa ugat ko. Nasa ugat ko. Ang paninindigan. Ang paninindigan. At pinaglaban. At pinaglaban. Ng aking mga ninuno. Ng aking mga ninuno. Dumadaloy. Dumadaloy. Sa aking ugat. Sa aking ugat. Ang dugo. Ang dugo. Nilapu-lapu. Nilapu-lapu. Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Gabriela Silang. Gabriela Silang. Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Jose Rizal. Jose Rizal. Jose Rizal. Jose Rizal. General Luna. General Luna. Artemio Ricarte. At ng libo-libong mga sundalo. Libo-libong mga sundalo. Na lumaban sa
kinabukasan ng bayan. Ako ay Pilipino. Nasa puso ko ang kasaysayan ng bayan. At ang kinabukasan ng bawat isang Pilipino. Mahal ko ang Pilipinas. Kaya lalaban ko kanyang kalayaan, kasan at kabutihan. Maraming salamat. Ang sinabi ni Bongbong Marcos sa Australia na ang ating bansa ngayon ay nasa frontline katulad noong World War II. Binoto, sinuportahan at nilukluktan natin sa kapangyarihan si Bongbong Marcos para tayo ay mamatay sa disgrasya. Proud na tayo si Bongbong Marcos na tayo ay nasa frontline ng isang gera na hindi naman natin gera, kundi gera ng bansang Amerika. Isa itong pagtataksil sa kanyang sinabi noong eleksyon na pinimulan ni Pangulong Duterte. Pero ano ngayon ang kanyang ginagawa? Ang kanyang ginagawa ay inilalagay tayo sa kapahamakan. Bakit? Para saan at para saan ito? Kung hindi nila kaya ang diplomasya, huwag nilang ilagay sa disgrasya ang mga Pilipino. Mahina po ang connection guys ha, wait lang. Mahina po ang connection oh. Naputol po sila. Putol sila po tayo po. Yan mga kumbahan, nakita talaga natin na marami sa ating patuloy na live broadcast, pero hindi tayo papatalo dito, tama ba? Magpapatuloy tayo mga kapatid dahil napaka-importante ng sinasabi ng iilan sa ating mga kapatid na nagpakabayani. Sa ngayon ay wala dito sa bansang Pilipinas si Sas. May mga bagay na kinakailangan niya gawin, pero sa kabila nun ay nandito pa rin ang kanyang puso para ipahatid sa inyo ang kanyang hinaing sa ating pamahalaan. Na nakita naman natin, nandyan nakatayo si Andres Bonifacio, na patuloy na dumadaloy ang kanyang dugo sa ating mga katawan. Dahil tayo ang tunay na Pilipino, tama ba? Yes! Mga kababayan, mga kapatid, patuloy tayo na naninindigan dito. Nagsasakripisyo tayo ng lahat-lahat ng ating lakas. Para saan? Hindi para sa wala. Ito yung mga bagay na hindi maaarok ng sino mang Pilipino na walang pag-ibig sa ating bayan. Ito ang mga bagay na ating nalaman sa mga turo ng ating mahal na mga bayani, ating mahuhusay na leader gaya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ating butihing pastor at marami pa ng mga nagtaya ng kanilang buhay para ipagpatuloy ang laban sa kalayaan ng bawat Pilipino.
Mga kapatid, tayo ay nakikisa sa gabing ito. Ito ang revolusyon na hindi kinakailangan gamitan ng armas. Revolusyon na hindi ginagamitan ng galit. Bagkus, this is a revolution that our pastor taught us. And I know every one of you knows this revolution. And what is this revolution? The revolution of? The revolution of? The revolution of? Ito ang revolusyon, ang pag-ibig. Ito ang ating sandata. Hindi galit, hindi armas. Kaya sa gabing ito, habang hinihintay natin ang ating buting kaibigan na si Sas Rogando Sasot, ay patuloy natin damdamin ang pagiging bayani. Sapagkat ang pagtayo nun dyan sa inyong mga posisyon ay isang pagpapakita na buhay ang patriotikong diwa ng mga kabataan. Ngayon, muli, balikan po natin ang ating kaibigan na si Sas Rogando Sasot. Kasama ang bayan! Laban! 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 Kasama ang bayan! Sabayan niyo ko, isa pa. People united will never be defeated. People united will never... Ayan po mga kaibigan, nag-ano po sila, no? Parami po ng parami ang mga tao. Pasensya na po kayo guys, pangalawang live na po natin to. Dahil naputol na naman po, no? Pati yung connection doon guys, sa live nagloloko din, no? Parang pahinto-hinto din kanina. Buti na lang, bumalik po tayo. Bago po natin antayin yung mga iba pang mga guest speaker, babati muna tayo guys. Pasensya na kayo ha. Jonathan Kayakay, ayan, si Josefina Gozo, si Normin Dap de Leon, Laban Kasama ang Bayan, ayan, si Bits Baltero, makisya tayo sa Laban ng Bayan, ayan, Revolution of Prayer, ayan, tama po kayo, no? Normin Dap de Leon, Leon Quizon, Elena Calapis, My Vote Reply, ito na, bumalik na pala si Saso. Ito na po guys, bumalik na po. Sabi po sa inyo uli, ito po si Saso Rogando Sasot. Kaya katulad po ng sinabi ko kanina, pinoto, niluklok at sinuportahan po ba natin si Bongbong Marcos para tayo ay malagay sa frontline ng isang digmaan? Oo o hindi? Ang kailangan ba natin ay disgrasya o diplomasya? Diplomasya! Diplomasya! Mga kababayan, nalalagay po sa isang malaking panganib ang ating bansa at ang kinabukasan ng inyong mga anak at ng kanilang mga anak dahil sa maling desisyon ng gobyerno na ito. Hindi po natin alam kung ano ang nasa isip nila kung bakit nila ito ginagawa. Ito ba ay para sa bayan o para sa kanilang bulsa? Alam nyo naman po kung ano ang kanyang sinabi sa Australia.
na ang Pilipinas ay nasa frontline uli ng isang digmaan katulad noong World War II. Hindi po ito ang kanyang ipinangako noong siya ay tumatakbo bilang presidente at nung siya ay sinuportahan ng bawat isang Pilipino at nang siya'y binigyan ng plataforma ng SMNI. Ang alam po natin ay nangako siyang ipagpapatuloy ang sinimulan ng ating mahal na presidente na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya sinuportahan natin siya dahil siya ay nangako na ilalagay sa kabutihan ang ating bansa. Ang tanong ko po sa inyong lahat, nararamdaman niyo po ba na ang ating bansa ay nasa kabutihan? Papaano pong nasa kabutihan ang ating bansa kung patuloy po ang nangyayaring korupsyon? Si Ka Eric nakulong, pati na rin si Madam Lorraine Badoy dahil lamang sa pagtatanong kung anong nangyayari sa pera ng taong bayan. Pera ba nila yan o pera ninyo? Pera ng bayan! Isigaw po natin lahat, hindi mo pera yan! 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 Tama, dahil pera yan ng bawat isang manggagawa, bawat isang guro, bawat isang sundalo, bawat isang ina, bawat isang OFW. Ang pinamimigay nilang pera sa mga taong bayan ay hindi nila pera kundi pera ng bawat isang Pilipino. Ngayon, ang ginagawa nila sa ating bansa ay nagpapamudmod ng pera na tinatawag nilang ayuda. Pero di ba sa ating bansa, meron tayong kasabihan, nasa Diyos ang awa, ngunit nasa tao ang gawa. Ang ginagawa nila ngayon ay ginagawa nilang pulubi ang bawat isang Pilipino. Binibili nila ang suporta at pagmamahal ng bawat isang Pilipino. Pero bilang isang Pilipino, ang inyong pagmamahal ba ay nabibili o hindi? Hindi nabibili! Napakaganda at napakalakas ng mandato na ibinigay ng taong bayan kay Bongbong Marcos. Siya ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas pagkatapos ng EDSA 1 na maluklok na may mandato na binoto siya ng overwhelming majority ng mga Pilipino. Pero bakit ang kapakanan ng kanyang mga kabarkada, kamag-anak,
at mga kasama niya ang kanyang inuuna. Tingnan ninyo ang ating bansa ngayon. Siya ay nangako ng bagong Pilipinas. Ngunit ano ba ang ating nakikita ngayon? Bagong Pilipinas o lumang Pilipinas? Lumang Pilipinas! Bagong Pilipinas, mahal ang bugas. Bagong Pilipinas, mahal ang bugas. Mahal ang bugas, bugas, bigas. Bagong Pilipinas, mahal Ang bugas! Pilipinas, mahal ang bugas. Mahal Ang bugas! Noong eleksyon, ang kanta ng kanyang kampanya ay Bagong Pilipinas, Bagong Mukha. May isang salita, may paninindigan. Ang pamahalaang ito ba ay may paninindigan o wala? Wala! Wala! Kaya natin nasasabing wala itong paninindigan dahil tayo ay nasanay sa pamahalaang may tunay na paninindigan, ang pamahalaan ni Rodrigo Duterte. Sabay-sabay po nating isigaw, Duterte! Duterte! Ang pamahalaan po ni Duterte, ang pamahalaang ipinagpatuloy ang pinaglaban ng ating mga ninuno mula kay Lapu-Lapu, Sultan Kudarat, Gabriela Sila, Andres Bonifacio, Jose Rizal, General Luna at Artemio Ricarte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, buong tapang niyang sinabi sa ating mananakop na bansang Amerika na ibalik ninyo sa Pilipinas ang Balanggiga Bells. Ang Balanggiga Bells ay ninakaw ng mga Amerikano sa ating bansa noong panahon na pinatay nila ang ating mga ninuno diyan sa Samar at Leyte. Pero ngayon, ano ang ginagawa ng presidenteng ito? Muli niyang niyayakap ang ating mga mananakop para ilagay uli tayo sa kapahamakan at gawing sakripisyo para sa geopolitikal na interes ng bansang Amerika. Ito ba ang kinabukasan na gusto ng mga ito para sa ating mga kabataan? Ito ba ang gusto nila para sa ating susunod na henerasyon? Ang malagay uli tayo sa frontline katulad noong World War II. Mga kababayan, kung hindi po natin ito tututulan, tayo po ay kanilang isasakripisyo para sa kanilang maling polisiya. Kaya tayo po ay dapat sabay-sabay na manawagan na ang Pilipinas ay dapat hindi ilagay sa kapahamakan. Ang dapat na mangyari sa ating bansa
ay patuloy na mag-develop para makamit natin ang tunay na ating minimithi para sa bawat isang Pilipino. Isang maayos na buhay, matahimik, matiwasay, at mayabong na pamumuhay. Ngunit ang ginagawa nila sa ating bansa ay kinakamkam nila ang lahat ng gusto nilang kamkamin. Ito ba ay makatarungan o hindi? Mga kababayan, ako po ay nananawagan sa bawat isa sa inyo na isapuso ninyo ang kasaysayan ng ating bansa. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, ay para tayong mga punong walang ugat. Kaya tayo ay madaling matumba at maloko ng mga ito na walang ibang ginawa kundi payamanin ang kanilang mga bulsa at pahirapan ang mga Pilipino at tayo'y aliwin sa pamamagitan ng kanilang walang humpay na ayuda. Ano ba ang gusto ninyo sa inyong mga anak, aking mga kababayan? Ang gusto ninyo ba sa susunod na henerasyon ay bansang ayuda o bansang may trabaho, bansang maayos ang development, bansang may kapayapaan, bansang pinaiiral ang diplomasya kaysa mga drama? Nasa inyong mga kamay kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Kung magpapatuloy ang mga ginagawa ng mga ito, baka tayo ay hindi na makabangon muli at matagalan uli ang ating minimithing pagbabago sa Pilipinas. Kita nyo ang ginagawa nila ngayon kay Pastor Quiboloy. Kung may kasalanan si Pastor Quiboloy, dapat siya ay ihablas sa tamang forum. Dapat bigyan siya ng karapatan na harapin ang kanyang ang mga nag-aakusa laban sa kanya at hindi ang nakatago ang muka. Dahil kahit naman sino pwede mong takpan ng muka at gawing witness kahit kanino. Kaya itong ginagawa ng Senado ay isang pagyurak sa karapatan ng isang tao na harapin ang kanyang mga akusado. Bakit kailangan mong ipahuli si Pastor Quiboloy kung hindi naman ikaw ang korte na naghatol na siya ay may sala? Kaya itong ginagawa nila ay pinaiikot nila ang ulo ng taong bayan. Gusto nilang wasakin ang inyong samahan dahil ang inyong samahan ang isa sa mga pinakamalaking sumusuporta sa mga Duterte. Hindi ba yan lang ang gusto nilang gawin? Ang pabagsakin ang mga Duterte. Dahil bakit? Dahil ang mga Duterte lamang ang balakid sa kanilang masamang pinaplano sa ating bansa. Diba? Nakipag-unity team sila noon. Pero anong ginawa nila? Last year, gusto na nilang warakin at sirain si Vice President Sara Duterte. Binibinay nila si Inday. At ito ba ay ating pahihintulutan? Oo o hindi? At dito na nga po nagtatapos ang ating